So for today's activity, tayo po ay nai-request ng ating Office of Public Affairs na magbahagi ng ating kaalaman in terms of advancing efficient document handling and coordinating. So this topic is particularly relevant to the majority of our audience as we are all involved in document handling and coordination every day. Each member of our team is confronted with the challenge of effectively managing the abundant documents we receive and maintain in the office. It is because of the information contained in every piece of paper that we receive every day. Today, I will be sharing with you practices that we are implementing in the office to ensure that documents are handled efficiently, securely, consistently to facilitate smooth workflow and communication within the organization. I would like to take the important words na binigay sa atin kanina ni Ma'am Joyce, no? Empowerment. As the secretaries of our offices, no, empowered tayo. We are empowered with the documents na ating hinahawakan. So, it is our responsibility on how we should be able to handle it efficiently. So, dapat nasa atin yung desire ng ibibigay nating service delivery ay excellent. Sabi nga ni Ma'am Joyce kanina ay we aim for service delivery excellency. So, sabi nga ni Ma'am Joyce din kanina, service delivery is evolving. Very true po. Very true po yung sinabi ni Ma'am Joyce kanina na evolving. Very dynamic po. Kasi ang requirements po ng ating environment is always changing. We need to respond. Hindi na po yung napaka-ibag na po. Ibang-iba na po ang requirements from the previous na hinahandle po namin especially po sa mga requirements po ng Board of Regents. Kaya we need to respond. Kailangan po natin na tayo ay maging active. We need to be responsive. So, maganda po ang binibigay sa atin ng Office of Public Affairs upang tayo po ay magkaroon ng updating po sa atin po mga kaalaman kung paano po natin ma-handle efficiently ang mga documents na atin po dumadating po sa ating opisina. So, businesses create documents every day. Next slide po, Kuya Marlon. When we search the internet, sabi nga po dito no, sa survey, 474 million terabytes of data. Yung 1 terabyte daw po is equivalent to 6.5 million document pages. So napakarami po ano. Talagang ma-overwhelm po tayo sa mga documents na dumadating po sa ating opisina. So we have the online, bukod pa po yung sa online na nare-receive natin sa mga email messages po natin. And bukod pa po yung mga physical documents na dumadating po sa ating opisina. So talagang overwhelming po yung mga documents. So we need to handle it efficiently. So ano nga ba itong documents? So sinasabi natin, the definition of documents can be defined as written material, whether printed or purely electronic, that contains information for several purposes. So any document po ito na nare-receive natin, whether ito ay written, purely or electronic. So, given the different ways of, ano-ano nga po ba ito mga documents natin na nare-receive? So, can we ask our participants, ano-ano po ba yung mga documents na nare-receive natin every day? So, any volunteer po, Ma'am Claudette from Pililia. Sige po, pwede po nating bigyan ng mic. Good morning po. Ayan, as a campus secretary po, most of the documents that we receive is from the university, yung referendum, resolution, yung mga communications po from Office of the President, BPs, yan po yung madalas na i-receive po namin through email and hard copy. Hard copy. Sige po, from other campus po na ating participant. Sino po? From Cardona. Ay, good morning po. Sige po, Morning ma'am. po. Ano po ba yung usually Same lang din po, ma'am. For printed po, for action, like referendum,
office order, uh, like po for action po ni Campus Director na for endorsement. Usually, ano yung mga endorsement na ikaw ay from sa office ng campus director. Ano yung usually na nai-endorse ng campus director? Like po ma'am, pag po may attend po ng seminar or for project po for extension or research po. Okay. Thank you very much. Any volunteer pa gusto mag-share from other campus? Meron pa po ba? Meron po ba tayo from Rodriguez? Wala kasi malayo. Sige po, wala na po ba gusto mag-volunteer? Okay, so marami Sir Marlon, po. Marami tayong nare-receive marami tayong hina-handle. And of course, number one is correspondence, no? Usually yan, memo, office order, circular, advisory. Marami tayong mga nare-receive na ganyan. We have proposal, mga reports, mga MOA, MOU, mga contract, minutes, meron din tayo, no? Meron tayong pinapile, mga curriculum natin, certificate, ng ating university charter. Meron ba tayong university charter? Ating mga campuses, dapat meron tayo kasi yan ang Bible natin, the RA 9157. And of course, marami pa yung mga external issuances, yung mga nanggagaling sa CHED Region 4, sa Commission sa Central Office, sa DOS Pineda, no? So marami. So given the different ways of handling a document, and since we receive many documents every day, we need really to manage our documents. So we need to store, organize, manage. We have to retrieve as well as control and facilitate collaboration. So kasama nga dito dun sa topic natin, no? Kasi hindi pwedeng hindi kasama yung collaboration. Pag secretary ka, you need to collaborate with other members of the other departments, no? Dapat nandun sa atin yung duty na nandun yung duty natin na may ability tayo kung paano tayo magiging efficiently makapag-collaborate with other offices. Mamaya ating i-discuss yon. And so, yes po, another slide. Yes, we need to store, organize, and manage documents within an organization, which includes creating, storing, and retrieving documents, as well as controlling versions and facilitating collaboration. Next po. Okay, so what are the activities po in document handling? We receive, we prepare and recording, viewing and modifying, providing, transferring, delivering, filing, by means of electronic data processing, sound or image reproduction equipment, or other devices, or by other means. So, yan po yung ginagawa natin sa document, Diba, nire-receive natin, kinakopy natin siya, ini-store natin siya, and then we retrieve pagkailangan yung ating document. So, what are the procedures? Of course, number one is submission refers to the moment na sinubmit yung document sa atin, no? Yan yung first na ginagawa natin. A document is submitted to us, and then of course, after that, we confirm receipt. Ngayon po, meron na tayong two ways ng pagko-confirm ng receipt. Meron ng automatic response. Other offices, nag-automatic response na sila. Kaya lang parang may danger dun sa automatic response. We do not know especially pag urgent po yung communication. Kasi on our end, dun sa nag-receive, meron na siyang confirmation na na-receive. However, kung yan ay urgent, we do not know talaga kung na-forward na siya to the concerned. And of course, the manual confirmation, ito yung ginagawa natin, no? By logging it. And then, we use digital tools. Ano-ano na ba yung digital tools na ginagawa natin ngayon? Of course, meron tayong email. We set up a dedicated email address for receiving documents. So, be sure lang po, dapat po dun sa email natin na ensure natin na monitor natin ang ating documents na dumating. Ano po ba yung huling documents na nai-record ninyo sa inyong, from the email messages? Ano yung huli ninyo?
Natandaan pa po ba natin? Ano yung huling document? Ano yung huling na-receive natin? Suspension. Suspension, oo nga, tama, lahat nga, So, ano ginawa nyo nung natanggap nyo yun? Very good. Na-disseminate natin. Oo nga naman, tama, yung suspension. And of course, meron na rin tayo ngayong Google Drive. Google Drive, spreadsheet, wherein we are able to share documents, Yan ay mga makabagong technology that is used in sharing documents. Are you familiar? Ginagamit na po ba natin yan, yung mga Google Drive? Familiar na po tayo. Okay, very good. And then, of course, meron tayong forms and portals, Di ba? Yung mga Google form, yun ay binibigay sa atin so that we can easily access the records, and then mabilis ding makakarating kung ano man yung inilalagay natin doon sa Google form. And of course, another is we maintain record and logs. We maintain a log of all received documents, including details such as date received, sender, document type, and any follow-up actions required. Usually, meron tayong mga logbook, doon natin nire-receive ang ating mga communication. But be sure, we will be very particular with the content of the communication. Paano po ba natin nire-receive yung communication? Do we read all throughout? Binabasa po ba natin yung ating communication? O pag minsan, pag nakita natin, ay may invitation, tulat na. Ganun ba? Pag minsan, hindi natin maiiwasan kasi very busy at marami rin kayong mga documents na hinahawakan. Pero alam niyo po ba na napaka-importante na we should read and really understand kung ano po yung information na nakalagay sa isang communication, especially pagka-urgent yung communication. Meron po kasi mga communication na ngayon darating, bukas na pala yung meeting. Ngayon darating, ang submission pala ay tomorrow na. So very limited yung time na ibinibigay. So as a secretary, dapat prompt po tayong natin diyan. Prompt agad yung ating action diyan. Meron ako diyang security kasi meron po tayong mga documents na hindi po natin maiiwasan. There are confidential information, sensitive information na dumadating po sa atin. And of course, as secretary, we have to separate immediately so that only those intended recipients of the communication can be able to read that sensitive information. I'm sure hindi naman po mawawala kumbaga hindi naman kaila sa atin na there are really sensitive information na dumadating po sa ating mga opisina. And of course, we have to take action. Pag meron na po tayong na-receive na mga documents, we have to respond immediately. Lalo na nga po yung binabanggit po kanina na pag may mga urgent, kailangan umaksyon na tayo. Ano ba ang need ng communication? Kasi maraming ginagawa yung boss na yung ating superior, meeting, hindi natin maaalis na hindi agad-agad mababasa lahat ng documents na dumadating kasi ang dami po yan. Plus, meron pa siyang ibang matters na ina-attend within a day. May visitors. So ano po ba yung maganda para sa atin na gagawin natin as a secretary? So we should inform immediately, especially pag mga may deadline for submission. Kailangan nating i-inform na that particular document is really very, very urgent. Okay, let us proceed how we provide, copy, deliver, and transfer documents. So ito po yung usual na ginagawa namin. Step 1, preparation. We need to identify documents. Determine which documents need to be provided. Alamin natin muna, ano ba yung documents na kailangan nating i-provide so that only documents na kailangan nila, yun lang yung ibibigay natin sa kanila. And then afterwards, we organize the content, arrange documents in a logical order, and ensure that they are well organized. So,
dapat po sa atin as secretary, bilang tayo po ay mga secretary sa ating mga offices, tayo po agad yung very prompt in organizing a document. Lagi nating iisipin na yung pagbibigyan po natin ng document, hindi na siya mahihirapan na basahin yung ibibigay nating document. That means our document is well presented. Step 2 is security measures. Password protection, only those who have given permission can access the file. Usually po, pag nag-distribute kami ng agenda folder, we have also an electronic copy of the agenda folder. Meron po kaming binibigay na password so that yun lang pong intended recipient ang pwedeng bumasa. Because meron po mga mostly confidential information na that contains that agenda folder. So, pwede rin po natin itong gawin to secure our document. And of course, the delivery method. We have to select the method, choose the appropriate delivery method. We have the email and the physical delivery. And then, of course, we upload the documents to the chosen platform or attach them to an email. Ito na naman po yung usually nating ginagawa. However, before uploading, attaching the documents, be sure, ayos din po siya sa folder. Hindi po basta natin siya i-attach ng disorganized yung documents. Kung ano po yung nasa physical copy natin, ganun din yung dapat na nasa folder na sinesend po natin sa email. Just the same. Kumbaga, isinend mo lang siya dito sa electronic, pero parehong-pareho din dapat siya sa kung ano yung i-send mo sa email. Kasi mas mahirap pong magbasa sa electronic pag hindi po organized ang ating document. And it is a burden, especially po pag ang document po ay gagamitin in a meeting. Napakahirap po na para sa ating mga babasa pagka very disorganized po ang ating documents. Step 4 is communication. Of course, we have to attach a cover letter or email explaining the purpose of the documents and any required action. No, meron po tayong transmittal letter to the documents to know what is the requested action. Ano po ba yung nire-request nating action for the document na isasubmit po natin. And then, sometimes, binibigyan din natin ng instruction on how to access and use the documents, especially pag po yung mga naka-Google Drive na po sila. And next, we have to follow up, request confirmation, ask the recipient to confirm receipt, and offer support by means of providing contact information for any questions or issues. Ito rin po yung isa sa important aspect po ng ating work, yung pong pagpa-follow up. We need to confirm if na-receive po talaga yung ating document, especially po if the document is very important. Because not everybody nga po ay nag-a-acknowledge sa mga email. Sana po sa atin, we develop the habit of confirming every communication na nare-receive po natin through email. Sa amin pong observation, very few po yung nag-a-acknowledge sa email messages na naisesend po namin. Nag-a-acknowledge po ba kayo sa email messages na nare-receive nyo? So very important, no? And it shows respect to the one sending the communication. So I hope ma-develop po sa atin yung skill na yon na whenever po may ma-receive po tayo na any communication, we acknowledge it. I-acknowledge po natin, especially po yung mga notice of meeting. Doon po kami medyo nahihirapan because very few po yung nag-acknowledge, no? So for the notices of meeting na naisesend po namin. And of course, hindi mawawala ang record keeping. So we have the log delivery, which means we have to record details of the document. And then, of course, we monitor. So here are some useful strategies na ginagawa po namin. One is we clarify requirements. Determine the specific documents and formats
the recipient needs. Meron po tayong mga, especially kagaya po ng sa CHED Region 4, pag may mga hinihingi po silang report, meron na pong naka-attach na format. So we need to inquire what are the specific formats so that only those information needed may be given to them. Kasi pag hindi naman po relevant yung information, hindi na po natin siya kailangang ibigay. So that we provide only the necessary information relevant to the recipient's request to avoid overwhelming with them with unnecessary details. And of course, we have to organize documents. Ensure that documents are well organized with clear headings, subheadings, and table of contents if applicable. Even po dun sa mga simple communication po na we forward to the different offices, we need to ensure that the documents are well organized. Pag may mga supporting documents po yung ating ipo-forward na, for example, mga reports, lagyan po natin siya ng table of contents so that the reader will not be hindi po siya mahihirapan na basahin and locate the needed information na kailangan. And of course, consistent naming. Use consistent and descriptive file names to make it easy for recipients to understand the content at a glance. So yung pag-name po natin ng ating mga files, dapat po ay consistent siya. We should follow a consistent format on each page. Meron po kasi kaming na-observe na for every, sa isang document po na naipapasa sa amin, iba-iba po yung format. Iba yung format nung nasa ibabaw na document. Thank you po. And then, the supporting documents, iba-iba po yung format, iba yung font niya, merong naka-portrait, merong naka-landscape, dadating sa iyo yung document. So, we as secretary tayong mga secretaries, responsible po natin na bago natin siya i-submit, be sure that the documents are well organized. And another is, we have to indicate page number. Observation din po namin yan na, especially po sa minute, wag po natin kalilimutan na mag-indicate ng page number. Sasabihin, page number lang naman yan. Pero hindi po. Page number is very important as a reference, especially po during meetings. Napaka-importante po ng page number, no? Kasi pag gagamitin yung documents nyo, reference po ang page number. Hindi po pwede na kukuha ka dun ng reference doon sa document na yon pag wala pong page number. Napakahirap. And of course, we follow same size of paper. Pag nagsubmit po tayo ng documents, ensure po natin na kung A4 po, A4 lahat. Pag long po, folio po lahat, pati yung mga supporting documents. So that isa lang po yung size ng ating paper. Kasi sometimes po, we observe din po ganun. Iba-iba po yung size ng paper na nare-receive po namin. So, we as secretary, i-ensure po natin na we follow the same size of paper. And of course, we have to prepare table of contents, especially if there are supporting documents already. Very important po yung table of contents so that for easy referencing. And then, when presenting a table, every page should have a header. So, many times po kasi ang nangyayari, pag table po na po yung pine-present natin, only page 1, yung page 1 lang po yung may header. Mamaya po ipapakita ko sa inyo. Page 1 lang. Pag page 2, page 3, page na po, wala na. So, nahihirapan po yung bumabasa, babalik pa siya dun sa page 1 para tingnan niya, ano ba yung title nitong column na to? It's very hard po para po sa reference, yung title ng column. And for the font size, sinama ko po to kasi malimit po namin itong na-experience din na at least po yung font size naman ay 12. Pag minsan po kasi napakaliit na nung font and napakahirap na pong basahin. Ilalagay nyo po yung inyong sarili sa babasa ng document.
Ganun lang po yung appreciation natin for the document. Na pag tiningnan niya ba ito, maiintindihan ba niya agad? Hindi ba siya malilito dito sa document na binabasa niya? And of course, we use also index tab for the annexes. So very important din po ang index tab to indicate the supporting documents. And we also use the matrix. Sometimes po kasi mas madali po siya mag-present mas madali po siya mag-present ng matrix so that the information needed by the reader ay nandun na po nakalagay para sinasummarize mo na yung nandun sa loob ng document. We have to ensure that all copies are clear and readable. Sometimes po kasi, ini-scan natin yung document. Kaya malabo na yung documents, pero ina-attach pa po natin dun sa ating document. Dapat hindi na po. We must ensure na readable po. Basahin po muna natin yung supporting documents at tingnan po natin, mababasa ba ito ng bibigyan ko ng dokumento na to bago po natin siya And we also prepare an executive brief. So, yung executive brief po is the summary. Summary po siya, for example, you are submitting a proposal. Summary siya, nandun na po yung title of the proposal, kung sino yung proponent, yung background information po na need. So that magkaroon po ng information agad yung reader. Bakit nga ba nagsasubmit ng ganitong proposal? And then we have the description of the proposal. Summary na po siya kung ano talaga ang inyong nire-request. And if there are budgetary requirements, we can include already dun sa ating executive summary. The timeline of activities. Because especially when you are requesting approval for a certain proposal, we need to indicate saan ba appropriate committee dumaan yung ating mga proposal bago siya makarating sa higher authority. And then of course, we use a checklist to ensure that all supporting documents needed ay naka-attach po doon sa ating document. We ensure the accuracy and consistency of the information contained in the documents. Dapat po accurate at consistent ang lahat ng information na nakalagay sa ating document. We also ensure the completeness of supporting documents. By having a checklist, we will ensure na magiging kompleto po yung ating mga supporting documents. And of course, understand the requirements. Ano ba yung hinihingi ng isang dokumento? Ano ba yung dapat nating i-include dito? Review muna natin, study, ano ba yung kailangan nating ilagay? And then, of course, before finally submitting it, we have to double check all documentation, no? Ito po rin yung isang critical, pagda-double check ng mga lahat ng documentation. Mas matagal po siya kaysa dun sa preparation mo ng buong documents kasi this is where you will find nagkakaroon po ng problema sa paging number, nagkakabaliktad po yung documents, naiiba yung place ng ating, kasi nilalagyan natin siya ng binder. So pag minsan naiiba yun. So we have to double check our documents. And then, very important is we have to keep records. So ito po yung Sir Marlon, ito po yung sample ng agenda folder that we are preparing. Meron po tayong mga nilalagay na index tab sa tabi po for easy referencing. Yes, Sir Marlon, And then, we have also the executive brief. Meron tayong balik mo, ayan. Dun sa table of contents, meron po tayong table of contents. Dun sa matrix po natin, yan, be sure po, dun sa ating matrix na gagawin, every page po yun yung pinapaliwanag ko po kanina na dapat po lagi tayong may header for every page. No? Para po
madaling intindihin ng ating ng babasa ang ating document. Sige. And yan po, reiterate ko lang po na document should be well presented, and then pag pinareceive po na po natin siya, be sure na na-receive siya with printed name and signature and date nung nag-receive po ng ating documents, and of course, be sure to have a file copy. Sometimes po kasi, yung file copy po ba na nare-receive natin, ipa-file po natin in appropriate folder. Kasi dun po nagkakaproblema minsan sa file copy. Very important din po yung pagre-retain natin ng file copy. Kasi sometimes, sasabihin sa'yo, hindi mo naman pina-receive sa akin eh. Pero if you have a file copy, you have evidence na napareceive nyo ang document. And then, of course, important din po is we have to follow through. Okay. Let us proceed now, which is another aspect din po. I'm sure lahat din naman po tayo nagpa-file po tayo ng documents. In the filing management, we have to analyze needs and requirements, assess usage, understand the types of documents you handle and how often they need to be accessed. So kanina tinanong ko po kayo, ano yung usually? So parang ang usual na nare-receive natin ay memo, office order, no, advisory, mga endorsement. So after since yun yung mga usual natin, we can categorize we have to identify the categories kung by projects ba siya, by department. So, in the case na meron kayong mga memo, so pwede na yun yung category ninyo sa inyong filing system. Doon sa mga endorsement naman, I don't know how do you file the endorsement. Siguro pwedeng by colleges, siguro ang pagka-categorize ninyo ng inyong mga files. And then, of course, we have to choose a filing method. We have alphabetical. Suitable po ito siguro sa ating mga file 201, sa ating mga human resource. Ginagamit po nila ito. Numerical, useful for documents that are assigned unique numbers. And then, we have also chronological, ideal for documents that need to be accessed by date. Ito po ginagamit po namin itong chronological kasi yung mga minutes po ay we arranged in the filing cabinet by the dates of the meeting. So yung mga old nasa medyo bandang likod na siya, and then the recent po yung dito sa may bandang sa may bandang harapan. And then of course we indicate the number of meeting. Indicate din po namin siya kasi importante din na kung anong meeting para madali po siyang ma-access. By subject or category, important din po yung by subject or category after we have categorized by subject, and then pag pinlace na po natin siya sa filing, we can alphabetize. Pwede na po siyang alphabetically arranged sa filing cabinet. Use consistent naming conventions. No, dapat standard din yung format natin doon sa pag-name natin ng file. Kung gagamitin natin, for example, year, month, date, and then the name, dapat consistent. Laging ganun yung pag-name natin ng file. And then we use descriptive names that really indicate the content of the file. Organize digital and physical files. So create a logical and hierarchical folder structure that mirrors your categories and subcategories. And we can color code din yung folders natin. Pero pwede namang hindi. Basta ang importante ay very clear yung ating names na ilalagay natin sa ating mga folders. Ensure accessibility and security. Implement role-based access controls to ensure that only authorized personnel can access certain documents. Meron naman na tayo mga ini-implement ngayon na only those authorized can access the documents by using the mga passwords. Backup and recovery, regularly back up your files and have a recovery plan in place in case of data loss. Next, na po? Next. Yan.
And then, we have to secure storage. Store sensitive documents in secure, lock locations, or encrypted digital files. Saan po ba natin na isi-secure ang ating mga sensitive documents, no? Sometimes, maganda rin po na yung mga sensitive ano natin po ay nakabukod siya and we can even secure in a place po na hindi po siya mababasa ng hindi siya intended na dapat basahin. Ano po? And then, automate processes, automated filing, use automation tools to file documents into the correct folders based on predefined rules. And for the search and retrieval, utilize advanced search functions to quickly locate files. So, ngayon naman, we usually practice na rin po itong automation tools. Do you store files na po digitally? Nag-store na po ba tayo ng files sa ano? Okay. Pero dapat din po kung ano yung organized, dapat organized din po yung ating mga folder kung ito ay pina-file natin digitally. And then, of course, we have to have a regular maintenance and update. We have to regularly review our files and purge unnecessary or outdated documents, and ensure that the filing system is consistently updated to reflect new documents and changes. I know ngayon meron pong inventory of records sila, Ma'am Blessy, so this is the time po na ma-review din po natin yung ating mga files so that we can include din sa documents na for disposition. Kasi we are covered naman po by the rules and regulations ng NAP. And of course, training, staff training and policies. No, this is one way. Maganda po itong effort po, initiative po ng ating Office of Public Affairs kasi somehow po talagang na-update po ang ating mga knowledge in terms of service delivery. And of course, yung ang feedback and continuous improvement. Dapat open din po tayo. Open tayo for feedback so that we can continuously improve our services. And really, we can say that it is very important that we organize our documents in a file that promotes efficient management and retrieval. Di po ba napakadali na pag may hinahanap po tayong files, madali natin siyang nakikita kasi very organized po ang ating mga documents. And that it enhances our productivity. Mas na-enhance po yung productivity natin. Bakit? Kasi hindi na ubos yung oras natin sa paghahanap ng files. Baka isang araw na natin hinahanap, di pa rin natin makita. And yung productivity natin is affected na. So that when our files, sabi nga po dito, are well organized, we can quickly access the information we need, reduce time wasted searching for files, which allow us for seamless collaboration and efficient workflow, which leads to improved productivity. And furthermore, it promotes collaboration within a team. Nagpo-promote pa po siya ng collaboration kasi madali ang exchange of information. And now, let's go to the another aspect, no? Kasama po kasi sa aking task is the coordinating, which is included naman po talaga sa ating role as the handler of documents in our office. So sinasabi po dito, it is an orderly arrangement of group efforts to provide unity of action in the pursuit of common goals. So, one goal lang po, dapat synchronize yung action natin. Kaya tayo, we need to coordinate. Why there is a need? Increase in size and complexity of operations. As the organization increases, nagiging complex din po yung operations. Like for us, nung 10 campuses tayo, I expect na talagang complex na po yung operation. Kami po sa amin sa Board of Regents, before po 3 members lang po yung hinahandle namin na members of the board. Pero with the passage of RA 8292, so naging 11 na po siya. So very big responsibility po because we coordinate with the Senate, Congress, regional directors,
mga private sector, the alumni, the private sector, and the student representative, and of course, sa Commission on Higher Education. So imagine po yung complexity ng mga offices na kino-coordinate natin. And of course, specialization. Each unit has specialization, but they need to coordinate with other departments. No, kasi interdependence po yung ating mga units dito. For example, yung human resource, so sa human resource, ano po sila? Ang kanilang specialization, ang kanilang main function. But they need to coordinate with the other offices sa ating pong university in order that there is synchronization. There is unity doon po sa kanilang magiging output. And of course, this is to avoid conflicts. May iwasan po natin yung conflicts and the duplication ng trabaho pag meron po tayong coordination. So, meron lang naman po tayong usually, we coordinate internal coordination and external coordination. Internal, yung within po dito sa ating within sa other departments, sa inyong sa office. And external is we coordinate with our various stakeholders. No? Yun yung ano natin, isang task din natin. So what are the effective ways of coordinating agendas and supporting documents? So ito po yung practice na ginagawa namin on how we can effectively coordinate agendas and other supporting documents. First is we establish clear communication channels. Use communication tools, email, instant messaging to facilitate regular communication. So with the advancement of technology, marami na po tayo ngayon, no? We have the email, messages na. But for me, ako po I see to it na I still physically go to different offices, especially po with the members of the board so that yung clear po yung aming communication. No? Kasi pag minsan po, sa email, pwedeng i-acknowledge po yung ating mga pwedeng i-acknowledge yung ating mga documents na nai-tested, pero hindi ganun yung communication, mas maganda yung face-to-face na nakakausap mo sila. And of course, regular meetings, yung mga coaching po natin ay nai-discuss po natin upcoming agendas and document needs. Shared digital platform. Now we are using now the shared drives, no? Meron na tayong mga Google Drive and other means of sharing documents. So, ito po yung isa sa nagpa-facilitate na sa trabaho natin, ano? So, we need to utilize this, itong mga platforms na ito. Dahil before po kasi wala pa mga ganito, kaya mas mahirap po ang mag-share ng mga documents. We have also to create a master schedule. Shared calendar, maintain shared calendar to track all meetings, deadlines, and key events. This ensures that everyone is aware of upcoming tasks and can plan accordingly. So we schedule already, no, the different activities prior to the conduct of the board meeting. We schedule an administrative council meeting, the finance committee meeting. And of course, we standardize format and templates. We use standardized templates for agendas and supporting documents to maintain consistency and ensure all necessary information is included. So, kami po, ginagamit po namin yung mga executive brief. We requested the proponent to submit an executive brief as a way to facilitate the presentation ng proposal. Kasi po yung executive brief is very important para po to convey the summary and the action that needs to be taken. And of course, we also have checklists for preparing agendas and documents to ensure all steps are completed and nothing is overlooked. Meron din po tayo niyang checklist para ma-ensure po natin na lahat po ng documents ay magagawa natin, maia-attach po natin. Ito, very familiar po kami siguro dito. Alam na alam po ninyo na lalagi kami may regular updates and follow-up. Regularly update each other on the status of tasks and documents. This can be done through
week check-in meetings or updates on a shared platform, no? We usually conduct follow-up for the submission of documents. Lagi po namin itong ginagawa so that the documents can be submitted to us earlier. Yung po yung ano namin yung aming aim na may submit po sa amin ng maaga ang mga documents so that we can prepare in advance. And then, of course, we have to prepare for the meetings. We have to distribute agendas and supporting documents to all relevant parties in advance of meetings, allowing time for review and preparation. So we need to submit the agenda folder at least 1 week before the scheduled meeting. Kayo din po kung if ever na meron kayo na pinapatawag na meeting and it calls for the submission of different proposals, mas maganda po na maibigay natin agad ang mga items to be discussed so that the members of the said meeting can read and study the proposal prior to the meeting. And of course, we have training and development, coaching sessions. Sa amin po, coaching sessions on using collaboration tools and best practices for document management. No? We emphasize na pag ang isang practice na ginagawa namin ay maganda ang result, so yun yung inaano namin, mas ini-enhance pa. We need to enhance pa that practices. Dapat yung the best na makakapag-deliver tayo ng magandang service. And then, of course, we encourage feedback and continuously improve processes based on what works best for the team. No, pag may nare-receive kaming feedback during the meeting, so next time, we will correct that. No? We will open always for continuous improvement. So kaya nga, based from what I discussed, no, these are very important things na we should be an efficient document handler. Whether in physical form, whether in physical or digital form, documents should be organized in a manner that reflects their importance and facilitates easy access. We should recognize the importance of the document. No, hindi lang sa ino-organize natin sila, inaayos natin sila, but dapat makita natin yung importance ng document. Kasi pag ni-recognize natin yung documents, we handle it with care. No? Yung documents, hindi mo lang siya iaayusin, but alam mo na yung documents na yon ay importante and that you can easily, you should facilitate the easy access of that document. You ensure that the right information is available to the right people at the right time. No? Dapat yung information na ibibigay natin, right information, available at the right people at the right time. Tama ba yung pagbibigyan natin ng documents? It is not just organizing files and folders, but involves implementing strategies and utilizing tools that streamline the entire document life cycle. So, we need to implement strategies, no? For example, doon sa mga pinafile natin ng mga memorandum, circular, we can place summary doon sa ibabaw so that we will know, ma-facilitate yung retrieval natin dun sa document. Ano-ano ba yung mga memo na nandun sa loob ng isang folder? Makikita natin naman yung subject doon. Para pag naghanap tayo, diba? Pag naghanap tayo, madali natin siyang ma-access. So, as a secretary, tayo na mag-isip ng strategies natin to streamline the process para hindi tayo mahirapan kung ano yung mag-work ng best para sa atin at para sa ating mga clients. We need to enforce standardized procedures. We need to ensure that documents are consistently formatted. Yun yung kanina na binanggit ko sa inyo. Just like yung nag-issue sila ang ating Office of Public Affairs, yung template natin, no? Yung ating official stationery.
ginagamit po ba natin yung in-issue sa atin, no? Gamitin po natin yun. Kasi pag minsan, meron pa rin po kaming nakikita na may ginagamit po na luma na yung ating logo po ay napakalabo na. And then the telephone numbers, the contact numbers in the letterhead ay hindi na po yung updated. So, let us use the template na ibinibigay po sa atin to facilitate our job. Yung mga certificates, meron din po, alam ko, may inisyo po sila, Ma'am Joyce. So, we need to utilize that. And then, we need to ensure that the document contains accurate information, no? Yun po yung binanggit ko na kanina. And adhere to relevant guidelines or regulations. No, meron po kasing mga proposal, for example, na bago ito makarating sa ating higher authorities, di po ba dadaan muna siya sa different committees bago po natin siya ipa-approve sa higher authorities. But that we should be aware of that, na hindi lang po natin siya isasubmit. Ano ba yung requirements, di ba? Kaya nga mga accounting office, meron po silang mga checklist. Ano ba yung mga requirements ng document na ito? So, alimbawa, nagpasa sa inyo ng application for leave. So, ano ba requirements ng ating university pag 30 days above ang leave? So, dapat aware tayo. Aware tayo dun sa guidelines and procedures para yung documents before submitting to higher authorities ay tama po ang ating nakalagay na mga supporting documents. So, we need to employ proper document storage that is essential for easy access and retrieval. So tayo po ba ay mayroong appropriate filing space para po sa ating mga filing cabinet? Meron po ba? Meron po ba tayong mga filing, parang problema natin is sa mga filing space. As much as possible, we need to place our files in a safe place po at kung saan po natin siya ilalagay dun sa ating mga filing cabinets, no? Hindi po dapat nakaklutter yung ating mga documents sa ibabaw po ng ating mga table. Kasi hindi po siya magandang reflection ng ating opisina. At pag naghanap po tayo ng documents, I'm sure mahihirapan po kayong maghanap. 100% po iyon. So, kailangan po ay organized, naka-file po. Alam ko po, challenge sa atin yung pagpa-file kasi natatambakan tayo. Kasi everyday marami tayong nire-receive na mga documents. But, extra effort po sa atin on our part na may arrange po natin siya sa isang filing cabinet para po sa atin din po yun so that we can easily access our files. Ensure the security and confidentiality of information. So, one of the most important aspects po din ng ating work as a secretary ng ating mga opisina is to be able to secure the confidentiality and ng mga sensitive information. Pag po ba may natanggap tayong mga confidential, ano po bang ginagawa natin? Do we store them in a safe place na dapat yung hindi siya mababasa ng kung kanino man, di ba? Saka hindi dapat natin, we keep to ourselves na lang muna kung ano yung nabasa natin. Sa atin lang muna, iyon, kung ano man yung nare-receive natin ng mga sensitive information. Especially yung mga complaint, hindi po nawawala kasi yan. Hindi nawawala yung mga complaint na yan. And siyempre, masarap pag-usapan yun. Masarap pag-usapan yun yung mga complaint, di ba? Pero, as secretary, we must remember that we are keeper of information. Kaya nga secretary, di ba? As much as possible, pigilan natin yung sarili natin na ikwento natin. Kasi, that is one aspect Kaya tayo pinagkatiwalaan di ba? Pinagkatiwalaan tayo with the record. Kasi alam ng mga superior natin na we can handle the documents na nasa atin. So, dapat we live up to that na i-ano natin yung trust na ibinigay sa atin.
na tayo, binigyan tayo ng control, full control. Tayo magko-control ng mga documents na nasa atin, no? So not anybody can just uusisain yung mga documents natin. So ang isang best way din dito is wag nating iwan yung mga documents natin, especially pagka sensitive sa table natin. At the end of the day, it is best pa rin to clean our table. Huwag nating iwanan, no? Hindi natin kasi alam, lumabas tayo, merong biglang pumasok. Ay, ano ba to? Ganito pala si no? May complaint pala. Oo, di ba? Di ba? Hindi natin may iiwasan yun. So, siguro yung first natin is to keep talaga, especially yung mga sensitive information. Especially ngayon yung Data Privacy Act, no? File 201 is very important po sa atin that we keep the confidentiality of the documents, no? That personal information, dapat we should be guided with that. Remember that proper record management isn't just about arranging your documents efficiently in a cabinet. It's also about upholding their safety, security, and integrity. No? 3 things: safety, security, at integrity ng document na hinahawakan natin. So, when we securely file, hindi natin alam in the future, kailangan pala yung file na na-secure ninyo. O di ba? On your part. Di ba? Masarap sa ating pakiramdam yun na yung palang tinikip natin na na-secure nating file ay needed. Kailangan pala for a major decision making ng ating opisina. Sabi nga, we should be record keepers and not record. Hindi naman tayo yan. Hindi naman kayo yan. So, to be an efficient document, tinerm ko na lang siya na document handler, no? Number 1 is detail-oriented. Dapat po tayo very keen to details. Attention to detail is crucial for accurately managing and organizing documents. Yung mga binigay ko po sa inyo, even page number, lahat po yun. Those are details na kailangan po. We should possess that keen to details. Dapat ganun po tayo. Uusisain po natin. Pag may nakita po tayong doon sa document, tanong natin, bakit ganito? Bakit nagkaganito na itong na to? Bakit naiba yung documents? Bakit ganun? Diba? Inspect the documents. Dapat detail. Lahat ng aspeto ng natin, trabaho natin. Dapat we should be, lagi tayong detail-oriented. Mag-uusisa tayo. Hindi pwedeng pag binigay lang sa atin yung dokumento. No? May napansin tayo doon. Mag-usisa tayo. Let us collaborate. Let us coordinate. And then prioritization. Prioritize tasks to manage time effectively and meet deadlines. Ito po yung challenge. Alam ko, marami sa atin ang pag minsan nahihirapan po tayo. Paano nga ba tayo magpa-prioritize ng ating task? Kasi sabi nga, lahat urgent, pag dumating yung documents. So, i-separate na natin. For example, may deadline submission. O, halimbawa, si Sir, kailangan po pala ito. We need to submit it to the CHED. We need to submit to DBM. I-set aside na agad natin. And then, meron tayong notes. Meron tayong notes na we need to submit this para ma-remind tayo. Kasi, pag hindi natin yung ginawa, napupuno yung ating inbox. Hindi natin yan mamamalayan. Hindi natin mamamalayan na yung pala ay deadline na. Sa dami ng documents, sa dami ng communication na nare-receive natin sa inbox, I told you na hindi po natin siya agad maaalala na deadline pala siya. So we need to have a reminder notes na these documents need to be submitted, need to be acted upon immediately. Lagi po tayo, pag nanghihingi ng mga reports ang CHED, ang different agencies, lagi pong urgent. No? So we need to manage our time effectively. Clear instructions. Ability to provide clear and concise instructions for document handling and retrieval. Dapat po, pag
nagbigay tayo ng instruction, dapat malinaw. Sometimes po, nakaka-observe po kami na may hiningi po sa aming mga documents for aako. Kaso pag minsan, yung binibigay po nila, kung ano po yung nakalagay dun sa instrument nung sa aako. So, tatanungin nila ako, ma'am, paano po kaya ito ibibigay? So, we need to be specific with the document na nire-request po natin para may provide din po yung tamang documents. Kasi pag hindi rin malinaw, hindi may bibigay sa inyo yung tamang document na hinihingi po ninyo. Of course, collaboration. Effective at working with colleagues and other departments to ensure smooth document flow. Huwag po tayo mahihiyang mag-follow up. Kasama po sa work natin ang makipag-coordinate and collaborate with the different offices. So, tayo po ay mga secretary, kaya kasama po yun sa ating mga trabaho. Kasi pag hindi po tayo nakipag-collaborate, pag meron tayong need na action dun sa dokumento, titigil po yung ating document, no? Nandiyan na lang yung documents. Samantalang kung nakipag-collaborate po tayo, nakipag-coordinate po tayo, na yung palang documents, kukunin natin sa kabilang opisina, hindi natin maipasa yung KBP, hindi natin maipasa kasi manggagaling doon sa ibang opisina yung documents. Kaya lang, inahantay mo lang siya kung kailan siya dumating. No? We should follow up. We should follow up, but be very courteous, be very polite. Kumbaga, pag nag-ano tayo. Kasi building goodwill ay napaka-importante po ng pakikipag-coordinate natin with other offices. Kami po kasi sa dami po ng opisina na medyo matataas na opisina po, talagang kailangan mo po ng skill ng goodwill relationship po sa ating mga partner agencies. Troubleshooting. Dapat ready po tayo to troubleshoot. Ability to identify and resolve issues related to document management. Binigay ang document Friday. Kailangan maipasa natin ng Monday. Anong gagawin natin? Nasira yung natin, copying machine natin. Nasira yung printer natin. Anong gagawin natin? Troubleshoot na kaagad natin. Huwag na nating hantayin. Hindi naman po pwedeng ang gagawa nun ay superior para sa atin. Tayo na yung gagawa. Kasi para ma-facilitate na yung ating output. Wala tayong output pag hindi natin gagawin yun. So we have to troubleshoot. Gawin na kaagad natin kung ano yung dapat na gawin natin para makapag-produce tayo ng output. Adaptability. Flexible in adjusting processes and systems to improve efficiency and address new challenges. Nung nagkaroon po tayo ng COVID-19 and na-shift po yung meeting natin sa online, di ba? Dapat tayo lagi, flexible tayo. Napakahirap po nun ng mga panahon na yun, pero nakayanan natin. Kaya dapat tayo ay flexible lagi tayo. Maging adaptable po tayo dun sa mga changes. Sabi nga ni Ma'am Joyce kanina, evolving lagi. So we must be ready. Dapat lagi tayong ready and flexible na i-adapt yung mga changes na nangyayari po sa ating environment. Workflow optimization continuously. Seek ways to streamline document management processes. So ito na po yung binabanggit ko sa inyo kanina na tayo na po yung maghanap ng mga strategies, we employ strategies na may streamline po yung processes na ginagawa natin sa opisina, no? Kaya nga po yung different offices, nag-i-issue na sila ng mga forms na dapat nating i-fill up. So that is one way of streamlining the processes. Effective scheduling. Manage time effectively to handle documents promptly and efficiently. So very important, no? Especially as preparing agenda folders for board meetings. As much as possible, no, we advance our preparation. Kailangan po advance yung preparation natin para hindi po tayo nagka-cram doon sa paggawa ng ating mga documents. Kailangan po i-manage po natin yung time natin lagi. Magkaroon po tayo ng reminders lagi na ito, gagawin ko na to, i-coordinate ko na agad ito para hindi po tayo
hindi tayo nagmamadali at saka hindi tayo makabit tayo sa ating mga deadlines. Kasi yung pong pag-follow up, isa rin po yung natin, no? Isa rin po yung ating work na kailangan in advance din po yung ating mga preparation. Accuracy ensures all documents are accurate, complete, and correctly filed. So kanina ko pa rin po ito mini-mention sa inyo that all documents are needed to be accurate, complete. And then consistency, maintains consistency in document handling and filing practices. So pag maganda na yung practice natin, dapat i-enhance pa rin natin, i-improve natin. Hindi yung from maganda na yung practice natin, document management practices natin, biglang pumapangit pa yung ginagawa natin, no? Dapat yung aim natin is to improve and improve our processes. Teamwork. Works well with others to ensure efficient document handling. Dapat team player po tayo. No, isang rin po natin is tayo ay team player. Kasi we will not be able to coordinate efficiently kung hindi po tayo team player sa ating ibang mga kasamahan. So that yung pag-access din po natin ng mga documents sa iba-iba po nating mga kasamahan sa ibang departamento ay mas madali po para sa atin. And of course, customer service provides excellent service when dealing with internal and external stakeholders, no? Dapat excellent po tayo lagi doon sa ating pagbibigay ng serbisyo sa ating mga clients. Not only sa university, but especially po doon po sa ating mga external stakeholders. Sabi nga kanina ni Ma'am Rosette, dapat daw lagi tayong ngiti, di ba? Dapat always ready with a smile. Lagi po tayong, kasi yung pong ating mga opisina, yung po yung magre-reflect, di ba? Pag hindi maganda yung ating customer relations sa ating clients, kawawa naman po yung opisina natin kasi apektado na po yung opisina natin, di ba? Yung office po natin yung maaapektuhan. And of course, we must aware din po sa mga security measures. Yun po yung kanina ko na rin sinabi sa inyo, understand the importance of maintaining the confidentiality of sensitive documents. Dapat alam po natin, how shall we maintain the confidentiality ng ating mga documents, no? Hindi po basta-basta tayo nagbibigay ng dokumento unless authorized po ng ating superior, no? Dapat po alam po natin yung, kaya nga kanina ko pa rin binabanggit sa inyo, yung security po ng ating documents. And then, of course, familiar din po tayo dun sa mga security protocols, no? Familiar with and able to implement security measures to protect documents. Ito naman po ay binibigay sa atin ng ating MIS unit, no? Sila po ang nag-guide sa atin dito. And of course, in terms of technical proficiency, meron din po tayong software knowledge, proficiency in using Office software, yung mga Microsoft Office. Alam ko naman po na lahat naman po kayo may knowledge na dyan, kaya po kayo nandyan sa inyong mga posisyon. And then, basic understanding of IT concepts, yung mga file formats, data storage, and digital security. So, ito na po yung mga need natin, no? Kailangan na po natin to facilitate the transfer of data, no? Kasi dati po wala yung before pa po ng na wala pa po yung mga advancement in technology. Talagang puro physical lang po kami. Typewriter pa nga po yung ginagamit namin, kaya pag nagkamali kami, uulitin po uli namin yung no? Tsaka yung pagbubura po namin yung mga pa, kaya lang hindi nga po pwede. Kaya kailangan malinis yung dokumento, uulitin na naman po namin sila para ma-type po siya ng maganda. Kaya thankful po tayo ngayon sa sa mga technology. Kasi facilitates na po yung job natin. Ang kailangan na lang po natin is how shall we be able to use them, to utilize them efficiently, no? Mas maganda na nga po yung ninyo ngayon, yung inyong mga
sa time po ninyo. Kasi time namin, typewriter pa po ang ginagamit namin. And then, yung pong mga documents noon, wala pa pong dating wala pa pong copier na mabibilis, saka mga scanner na magaganda, no? Talagang ginagamit pa po namin yung mga duplicate copy. But thankful tayo sa sa advancement ng ating technology. Learning. So, commitment to continuous improvement. Dapat po, we should be open na tayo po ay laging mag-aaral pa rin sa ating mga ginagawa. Lahat naman po tayo, wala naman pong perfect eh. Kahit kami rin po sa aming pong ginagawa. Patuloy din po kaming nag-aaral, nagsisik kami ng ways on how we can effectively produce a document, no, na talagang ang aming mga clients ay masasatisfy dun sa documents na ibinibigay po namin. Kaya kasi imagine niyo po, 11 po yun, 11 members of the board, 11 members po ang isasatisfy po namin for every meeting. Sasatisfy namin with how the way we organize our documents. Kaya yung sinasabi ko po sa inyo kanina, even the page number, dapat po tama, saan siya nakalagay, yung mga header. So, lahat po ng iyon ay magkukumpleto po kung how we organize our document. And of course, open po tayo sa feedback so that we can improve our processes. No, one way po iyon na ma-improve po natin yung ating mga processes. So we can manage accurately, securely, and efficiently, supporting the smooth operation of the university. So before I end, the price of success is hard work, dedication to the job at hand, and the determination that whether we win or lose, we have applied the best of ourselves to the task at hand. So lagi po nating ibigay ang the best sa lahat po ng ating ginagawa. So yun lang po. Thank you very much.